Sitwasyon sa supply ng kuryente matapos ang malakas na lindol kanina umaga sa Davao. Ating pag-uusapan kasama si Engineer Charlene Faustino Basto, Acting Division Manager ng NEA and DRRMD. Engineer, magandang hapon po sa inyo. Hello po, good afternoon po, Ms. Angelique. Yes. At sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Ano po ang initial na assessment ninyo sa naging epekto ng malakas na lindol kanina umaga sa Davao Oriental dito po sa supply ng ating kuryente? Batay po sa ating initial assessment, naapektuhan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Davao and Caraga region matapos ang malakas na lindol kaninang umaga. Karamihan sa mga outage po ay dulot ng automatic tripping ng mga linya bilang bahagi po ng safety mechanism ng ating power system. Sa ngayon po, patuloy po yung assessment natin sa ating mga electric cooperative upang matukoy ang lawak ng epekto. Batay sa ating latest report, mayroon po tayong 5 electric cooperatives na naapektuhan. Sila ay ang Surigao del Sur 1 Electric Cooperative, Surigao del Sur 2 Electric Cooperative, Davao del Sur Electric Cooperative, and yun pong tatlo na yun ay in normal operation na po sa ngayon. Meron po tayong dalawa na may partial power interruption na ang Davao Oriental Electric Cooperative and Northern Davao Electric Cooperative. Opo, this is Aljo Bendio, Engineer. Ano po mga unang hakbang ninyo sa pagkikipagtulungan sa ilang pang mga electric cooperatives para may balik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ng lindol? Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-communicate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng DOE Task Force on Energy Resiliency para sa mga agarang pangangailangan ng ating electric cooperatives. And base din po sa kanilang emergency response plan, yung mga ating electric cooperatives na apektado po ay nagsasagawa ng rapid damage assessment and needs analysis upang malaman ang lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda rin po ang NEA PhilReca Task Force kapatid na mag-deploy ng technical at manpower support kung kinakailangan po upang mapabilis ang restoration activities. Sa mga wala pang supply ng kuryente, gaano po kaya kabilis na maibabalik ito? Meron po ba tayong timetable para dito? Ms. Angelique, ang target po natin ay maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon, lalo na ang mga priority areas po tulad ng mga ospital, evacuation centers at mga communication hub gaya po ng nasa kanilang emergency response protocols. Sa ngayon po, ongoing ang pag-a-assess ng ating mga electric cooperatives sa kanilang mga linya upang agarang maibalik po ang supply ng kuryente. Ano naman po ang mga assistance ng NEA sa mga priority areas na kinakailangan po ng supply ng kuryente? Gaya nga po sa nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung ating koordinasyon sa DOE, Task Force on Energy Resiliency para po sa mga agarang pangangailangan ng ating electric cooperatives. Gayon din po ay meron tayong nakalaang pondo na para sa ganitong mga kalamidad po para sa agarang pangangailangan po na pagbabalik ng restorasyon ng ating mga electric cooperatives. Alright, kung meron pa po kayong nice idagdag na mensahe, lalo na po sa mga nandyan sa mga apektado ng power interruption sa Davao, go ahead please, Engineer. Sa mga kababayan po natin sa Davao Oriental at sa mga karatig probinsya, hinihiling po namin ang inyong paunawa at ang NEA po katuwang po ang inyong mga electric cooperatives ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang agarang maibalik po ang inyong kuryente. Manatili po tayong alerto at mag-ingat po tayo sa mga aftershocks. Kung may makita man po tayo mga poste or linya na nakalaylay, huwag niyo po itong lalapitan or hahawakan. Agad po niyo itong ipagbigay alam sa inyong mga electric cooperatives. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong oras, Engineer Charlene Faustino Basto, Acting Division Manager ng NEA DRRMD.